Kumusta? Ako si Light. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga verbs. Paano nga ba nagko-conjugate o paano tayo nagbabago ng mga tenses kapag ginagamit natin ang mga salitang o ang mga verbs na o verbs. Magpapalit lang ako ng screen. Okay. Ngayon, ituturo ko kung paano ito ginagawa. Paano nagko-conjugate. Kaya meron tayong verbs. Kailangan natin ng root word. Root word o RW para sa lesson natin ngayong araw. Okay. Halimbawa ay kain. Yan, madalas nating marinig ang verb na ito. Siya nga pala, ang ay isang infix. Ibig sabihin, idinadagdag natin ito sa gitna ng mga salita. Infix. Okay? So, meron na tayong root word na kain. Ngayon, pupunta naman tayo sa past tense. Past tense o mga verbs na tapos na. Okay. Paano natin i-conjugate ang kain? Ang first step natin dyan ay add after the first letter of the root word. Kung ang root word natin ay kain, ito ay magiging K. Para makita natin, K. Add natin ng and then copy the rest of the word. Yung natirang, sige, lagyan natin to. Add the rest of the word. Okay, so K plus plus AIN. Kapag pinagsama-sama natin yan, ito ay magiging kumain. Nang ibig sabihin ay ate sa Ingles. Okay, halimbawa natin, kumain ako ng sinigang. Ngayon, punta naman tayo sa present tense. Present tense o present continuous, parehas lang din ang kanilang pattern. And pag sinabi nating present continuous, ibig sabihin ginagawa mo ito madalas. Halimbawa, lagi kang pumupunta sa palengke kada linggo o kaya kada Lunes. Sa present tense naman, ginagawa mo ito at the moment, ngayon mismo. Okay. So present tense tayo ngayon. Parehas pa rin ang ating root word na kain. At paano nga ba natin ito ginagawa? Okay. Ang unang step natin, okay, ilagay natin dyan, number 1. Ang unang step ay repeat the first syllable. Ulitin ko, unang syllable ng root word. Yan ang ating first step. And then, pupunta tayo sa step 2. Ang step 2 natin ay add after the first letter of the new word. Ayan. So, dalawang step natin kapag present tense ang pinag-uusapan. Ayan. Paano yan gagawin? Okay. So, ang first step natin, tama, ay repeat the first syllable of the root word. Ang first syllable natin ay ka. Kaya dodoblehin natin yan, magiging ka-in. Huwag natin kakalimutan ang copy the rest or add the rest ng salita. Okay? Kakain. And then, ang step 2 natin ay add yung after ng first letter. So, ang first letter natin ay K. Idagdag natin ng and then, syempre, add the rest. Okay. So, A, K, A, I, at N. Yan. Kapag pinagsama-sama natin, ito ay magiging kumakain. Nasa Ingles, ang ibig sabihin ay eating. Okay? Kumakain. Eating. Uulitin ko. First step natin, repeat the first syllable ng root word. Ang root word natin ay kain. Ang first syllable niya ay ka. Kaya, kaka, add the rest in. Step 2, add after the first letter. First letter of the new word. Ngayon, ang first letter ng new word natin ay K. Idadagdag natin ang at syempre,
kokopyahin lang natin ang natira. Kaya, kumakain. Yan ang ating present tense. Okay. Magdagdag tayo ng halimbawa dyan. Kumakain ako ng sinigang. Halimbawa, sinigang araw-araw o everyday. Pumunta naman tayo sa ating future tense. Sa ating future tense, ibig sabihin hindi pa ito natatapos, hindi pa ito nagagawa. Paano naman natin yan gagawin? Ano ang ating step? Iisa lang ang step natin dyan at ito ay repeat the first syllable of the root word. Yun lang. Kung ang root word natin ay kain, first syllable niya ay ka, ito ay magiging kakain. Nang ibig sabihin ay will eat or to eat. Kakain. Okay. Yun lang. Napakasimple ng ating future tense dahil dodoblehin lang natin ang unang syllable ng root word. Kung mapapansin natin, ang step sa ating future tense, ang pattern dito, at ang pattern ng past tense ay pinagsama sa present tense. Okay? Halimbawa natin dito sa kakain. Kakain ako mamayang hapon. Sa inyong takdang aralin o para sa inyong homework, pwede nyong i-comment ang inyong mga sagot sa baba ng ating video. I-conjugate nyo naman o ibigay nyo ang conjugation sa past, present at future tense ng salitang punta. Ang ating root word ay punta. Nang ibig sabihin ay go. Okay. Ibig sabihin natin ay nito ay go. Yun lang para sa ating video at sana na-explain ko ng maayos kung paano natin kina-conjugate ang mga verbs. At hanggang dito na lang at paalam.